Magandang umaga po, mga kapatid ko kay Kristo. Ito naman po muli ang ating bagong episode tungkol po sa ating Gospel Exhortation, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon po kay San Lucas, Kapitulo 21, verses 5 to 11. Mga kapatid, ang ating pong Gospel ay punong-puno po ng aral. Punong-puno po ng aral para sa atin at sa sino mang nananampalataya sa Panginoong Kristo. Ito po ay masabi nating negatibo sa unang tingin. Tinatakot tayo ng Diyos, pinapahina ang ating loob, nagbibigay sa atin ng takot sa ating puso sa mga mangyari kasi. So ano ang para sa atin dito sa ating nabasa? Takot ba ito na pinupost sa atin ng Diyos sa ating puso? Para po sa akin, ito po ay isang babala, isang tiyakang warning. Una, ang lahat ng bagay na may simula ay may katapusan. Lahat, parang tao, lahat ng kinapal nagsimula sa maliit, lumaki, naging matanda, ang dulo kamatayan. Kaya nga po, sa mga picture minsan nakikita mo, ang simula ng isang bata, gumagapang na maliit pa. Asal bata, natural bata eh. Pero pag tumagal ang kanyang buhay, pagapang na rin ang pagkilos. At asal bata na rin, na para bang nawala na sa katinoan. Bumabalik, may cycle talaga. Hindi mababago yun na kalagayan, natural na kalagayan. May darating na wakas sa lahat ng bagay. Darating po ito kung tinakot man tayo ang ating Panginoong Kristo sa kanyang sinabi, doon sa mga taong takot, dahil hindi nila tiyak kung saan patutungo ang kanilang kaluluwa. Pagsakaling dumating ang Diyos upang maghusga sa atin. Tandaan natin, ang pagbabalik niya sa lupa ay hindi po mangangaral. Tapos na po ang kanyang pangangaral. 3 years siya nangaral. At kung titingnan natin ang kanyang buhay, 33 years siya nangaral. At mayroon pang pangangaral sa mga previous na mga pagkakataon sa Old Testament. Binigay sa atin ang batas at kalooban ng Diyos. Subalit, marami ang napariwara. Kaya nga po, kinailangan ng Ama na ipadala ang kanyang anak upang hindi lamang magpaliwanag sa atin, isa buhay mismo ni Kristo ang mga batas ng Diyos upang magaya natin kung paano sundin ang kalooban at aral ng Diyos na siyang may gawa sa atin. May gawa ng lahat ng bagay nakikita at di nakikita. Ito ang katotohanan. Ang pangalawang katotohanan po, na sa bandang huli, ay marami ang lalabas na magpapakilalang nasa kanila ang katuruan ng Diyos, ang tunay na katuruan ng Diyos. Marami magpapakilalang nasa akin ang Diyos, o ako si Kristo. Ako ang huling propeta ng Diyos. Ako ang magdudugtong sa hindi na ipaliwanag ng ating Panginoong Kristo. Nasa kanila ang tama. Marami ang maliligaw at marami ang makapag-isip ng totoo kaya o hindi totoo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo. Anong dalawang sinabi niya? Mag-ingat kayo. Huwag maniniwala sa kanila at huwag sumunod sa kanila. Dahil ang layunin nitong mga tao na ito na nagkukunwaring nasa kanila ang katotohanan ay iligaw tayo. Iligaw saan? Iligaw ang ating paniniwala, pananampalataya at iligaw tayo. Na sa halip na kay Kristo tayo sumunod ayon sa kanyang sinimulang simbahan nung itinatag niya, ang simbahang Katoliko Romano Apostoliko. Pupunta tayo sa iba. Isa lang naman ang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Wala nang iba. Isang simbahan lang. Isang simbahan lang na may 5 karakter. Ano po yun? Isa, banal, Katoliko, Apostoliko,
at Romano. Yan po ang 5 karakter ng ating simbahan. Pag sumanib ka sa ibang relihiyon, ibang pananampalataya, ibang simbahan, hindi yan si Kristo ang nagtatag. Malinaw po eh. Bakit kinakailangan na sumunod sa kanyang simbahan lang? Kasi sa Apokalipsis nababanggit ang 2 grupo na maliligtas. Basahin po ninyo. Ang unang grupo, 144,000 lang ang maliligtas mula sa lipi na Israel. Bakit 144,000 lang? Kasi 12,000 bawat lipi. 12 na lipi yun eh. Kaya 144,000 lang. Kahit ilang milyon sila ngayon, 144,000 lang. Walang sinabi na mahigit sa 144,000 eh. Tiyak talaga, 144,000. Ang pangalawa ay yung mga hindi mabilang na mga mananampalataya na nakasuot ng puti na damit na dating sila ay pulang-pula na parang porpora. Subalit naging puti na parang nyibi. Bakit sila puti? Kasi pinaputi sila sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Saan galing yon na hindi mabilang ng mga tao? Galing sa iba't ibang bayan, iba't ibang wika, iba't ibang lipi, iba't ibang angkan. 4 lang. Anong wala doon? Iba't ibang relihiyon. Hindi nyo ba napansin? Iba't ibang relihiyon, wala. Iba't ibang bayan, iba't ibang lipi, iba't ibang angkan, iba't ibang wika. Relihiyon, wala. Kasi isa nga lang eh. Isa nga lang eh. Kaya kung sakali may pagkakataon na tayo bumalikwas dahil nalaman natin ang katotohanan ito, may pagkakataon pa upang masumpungan natin ang totoo na landas tungo sa puso ni Kristo upang hindi siya mahiya na ilapit tayo sa Diyos pagdating ng panahon, siya tayo sa mapipili ng mga elect niya na maliligtas ayon sa kanyang pangako. Isipin mo ang kanyang sinabi na nakakarimarim. Kahit anong ganda ng mundo, kahit anong ganda ng building, ang ganda ng templo, pinaganda pa ng pinaganda nila, lahat halos ng kanilang energy at ng kanilang mga kasangkapan na mamahalin, niregalo ng mga tao para lang sa kanilang templo. Pero sabi ng Kristo, ingat kayo, kasi pag yan binuwag, wala ni isamang bato ang nakapatong pa sa isang bato. Ibig sabihin, flattened lahat. Flattened lahat. Flattened. Hindi pinag-usapan doon, sayang naman, ginasto ko nito. Sayang naman, ginto yan, pilak yan. Ano-anong gyms ang inilagay doon. Sayang yan. Hindi, dahil yun naman, ang malinaw na sinabi ng Panginoon. Ang tawag po natin ay eschatology. Ano po yun? 6 na batayan upang tayo maligtas at makasama sa kaharian ng langit. Ano po yun? Napakain mo ba yung nagugutom? Napainom mo ba na nauuhaw? Nabigyan mo ba ng damit yung walang damit? Nabigyan mo ba ng masisilungan yung walang masilungan? Nadalaw mo ba ang mga nakakulong? Nadalaw mo ba ang may sakit? 6 lang. Tinanong ba dyan ano natapos mo? Gaano kalawak ang lupa mo? Gaano kalaki ang ari-arian mo? Ilan ang kotse mo? Ilan ang television mo? Ilang diploma nakuha mo? Hindi po eh. So ang lahat ng bagay nito, nag-aral ka ng maraming taon, nagpakabihasa ka sa maraming bagay, lahat, ikaw na pinakamataas sa lahat as far as ang mundo is concerned. Pero tatanungin ka ba kung anong naabot mo? Saan ka nagtapos? Hindi eh. Kaya ang suma total,
Ano man ang kinasanayan mo, ano man ang pinag-aralan mo, ang dulo, 6. 6 lang. Ulitin ko, napakain mo ba yung nakugutom? Napainom mo ba yung nauuhaw? Nabisita mo ba ang may sakit? Nabisita mo ba ang nakakulong? Nabigyan mo ba ng sisilungan yung walang masilungan? Nabigyan mo ba ng ano pa yung isa? Nabigyan mo ba ng mainom yung walang mainom? 6 po 'yun, 6 po 'yun. Walang ibang itatanong ang Diyos. Kasi ang lahat ng ito, ang suma total, ang end view nito, tulong sa kapwa. Tulong sa kapwa. Sa isang banda, sa banal na kasulatan, paano ka nakatulong, napakain, napainom, nabigyan ng damit, nabigyan ng masisilungan, nadalaw ang mga may sakit, nadalaw ang mga nakakulong. Kailan nangyari yun? Nangyari yun nung tayo ay nahaharap paminsan-minsan sa pagkakataon na mayroon sa ating oportunidad na dumating, may mga taong nakita mo humingi ng tulong, kinakailangan tulungan, kinakailangan bigyan ng kaunting pansin, hindi mo pinansin, ang daming dinadahilan mo. Kaya, yung pala ay testing sa atin ng Panginoon. Gaano ang lawak lang alam mo kung hindi mo makakatulong sa kapwa? Gaano naman ang laki ng ari-arian mo kung para sa sarili mo lang yan? May mga taong hirap na hirap sa buhay, hindi ka malang makapag-ambag. Mag-ambag ka pero may kondisyon. So, kondisyon ang nasatisfy. Hindi kagustuhan ng Diyos. Hindi kalawalhatian ng Diyos ang intensyon mo. Sarili mo, kagustuhan. So, matutuwa ang Diyos sa ganon? Kaya ka tumulong, dahil sa alam mo, balang araw, makakatulong Diyos sa iyo. Kaya ka nagpautang, dahil balang araw, siya naman makakapagpautang sa iyo. Gusto mong magantihan balang araw, pag ikaw ang mangailangan, kaya, nagpapahiram ka ng pera, nagpapakain ka, nagpapainom ka, nagbibigay ka ng masisilungan. Di wala para sa Diyos. Malinaw po? Kaya, ingat po tayo. Ngayon, alam na po natin, tiyakin po natin sa ating sarili. Dumating man ang Panginoon para hukuman ang lahat ng tao, mapasama ka natural doon sa hukuman. Kasi nga, pati mga patay, mabubuhay, sabay, naharap sa Diyos para hukuman ang patay at natitirang buhay pagdating niya. Sabay-sabay. Matiyak mo na nasa panig ka ng Diyos. Kaya ano man ang mangyari, marami man calamity na mangyari, maraming disaster na mangyari, so be it. Kagustuhan ng Diyos yun eh. Tiyakin mo ang sarili mo, nasa panig ka niya. Tiyakin mo ang sarili mo, na ang kaluluwa mo, tiyakan, na papunta sa langit, makakasama na banal na mga banal at mga anghel. Dalawa lang naman ang pupuntahan ni. Pag hindi langit, impyerno. Sa bandang huli, sa judgment, langit, impyerno, pareho. Nagsasaad at nangangako ng buhay na walang hanggan. Pero ang langit, buhay na walang hanggan na masaya. Of course, langit eh. Pero ang impyerno, buhay na walang hanggan. Walang hanggang sakit, luha, lahat ng pait na maramdaman natin. Kasi, hindi mamatay yung apoy. Asupre at naglalagablab na apoy. Karagatang apoy, doon tayo masusugba. Kapag tayo po na mapunta kay Taning. Sa langit, alam po natin, hindi natin ipagpapaliwanag sa atin yan, bawat isa. Alam natin po natin. So, ang ating buhay, hanggang sa tayo ay kunin ng Diyos, ito po ang tawag sa Bisaya, pandayan, tampisan, pandayan. Saan mo gustong pumunta ang kaluluwa mo? Langit o impyerno?
Darating man ang panahon, ang paghukom, abutin ka man kung nasaan ka nandoon, anumang kalagayan mayroon ka, kung natitiyak mong ikaw ay para sa langit, para kay Kristo, yun lang ang simula ng buhay na walang hanggan mo sa langit, ang kamatayan. Pero kapag ikaw po ay nagpabaya sa ating kaluluwa, nagpasasak ka sa makamundong mga pangyayari at mga ari-arian, marami kang napaglibangan na hindi mo na napansin ang ating pangailangan ating kaluluwa, saan ka magpaputungo pag tayo natapos ang buhay? Ang kaluluwa, papunta sa impyerno. Dahil wala tayong investment para sa kaluluwa eh. Mag-invest para sa kaluluwa natin. Darating mga araw, kailanman ito, maring matapos ang mundo, o maring tayo matapos mismo. Alam mo, langit tayo. Amen?